Magandang araw mga kamareng, at eto nga ako ngayon, nagpe-prepare na nga tayo ng uniform ng ating anak na si Alaski dahil nga may pasok siya ngayong araw na ito. Siyempre dahil Lunes na, umpisa na naman ang sakuna ng ating buhay-buhay mga nanay, mga kamareng. At ayan nga, tamang plancha nga tayo ng kanyang uniform para ma-prepare na natin ng maayos ang kanyang mga uniform. Siyempre, para naman pogi-pogi ang ating baby pagpasok sa school at planchadong-planchado ang kanyang uniform. At ayan nga, araw-araw ko nga yung ginagawa pag tuwing may pasok siya para palaging malinis at maayos ang kanyang uniform at maayos siyang tignan, di ba? Mas maganda kasi tignan pag palaging planchadong-planchado ang uniform niya. At ayan nga, medyo malapit na akong matapos yan sa akin pagpaplansya mga kamareng. Susunod ko nga palang gagawin dyan ay paliliguan ko na siya para mabihisan. Siyempre, no, kailangan niya ng kalinga ng kanyang nanay, di ba? At ayan nga, ihahangir ko na yung kanyang natapos ko nang maplansya ang kanyang uniform. At ayan, maayos na maayos na ang kanyang uniform. At puting-puti nga naman mga kamareng. At syempre, piniprepared ko na nga rin pala yung kanyang mga susutin, yung brief at sando at diaper niya at ang short niya. At syempre, sinunod ko na rin i-prepare yung lotion niya, pulbo niya at yung kanyang vitamin, syempre. At ayan nga, natapos na nga pala sa dyan maligo mga kamareng. At lalagyan ko na nga pala siya dyan ng lotion para naman hindi siya kagatin ng lamok. Diba? Madalas kasi siyang kagatin ng lamok kasi ang sarap-sarap kagatin talaga ng batang to sa sobrang kulit. Diba? Mga kamareng, tingnan nyo naman oh. Nanonood pa siya dyan ng paboritong niyang mga pusa bago siya pumasok sa school. No? Kaya pag may nakikita ang pusa to, kulang na lang kausapin niya eh. Charot. Ayan. Yun naman, sobrang likot pag binibihisan na parang may kiti-kiti sa powet. Charot. At ayan nga, oh, binibihisan ko na nga pala sa dyan ng kanyang sando para naman pogi ng Alaskid. At ayan, syempre, lalagyan ko na nga rin pala sa dyan ng pulbo para hindi siya basta-basta pagpawisan at hindi mabaho ang kanyang pawis, diba? At ayan nga, tingin ng tingin sa camera, oh, pasaway, oh, pogi daw siya, charot. Oh, tingnan nyo naman, oh. Gaano kakulit pag binibihisan, kala mo mayroong alagang bulati sa puwet. At ayan nga, natapos ko na nga pala sa dyang lagyan ng pulbo. At merong ang ate heart na padaan-daan dahil nga wala siyang pasok nga naman. Kasi merong asynchronous daw sila ngayong Monday, no? Synchronous na naman, charot. Gustong-gusto niya pag walang pasok, charot. Kasi only cellphone. At ayan nga, pinapainom ko na nga pala dyan si Alaskid ng vitamin. Sobrang likot pag pinapainom, nagmamarunong eh. Hinihila-hila yung kamay ko tuloy. Madalas matapon na lang yung vitamins. Paano pa nahihila sa aking kamay? Hindi na lang maghintay kung ma-shoot na yung vitamin sa bunganga niya eh. Hahahay. At ayan nga, medyo natapos ko na siya dyan painumin ng kanyang vitamins kasi nga, bibihisan ko na siya ng kanyang uniform para ready na para pumasok sa school ang bata. At ayun nga, pupunasan ko muna yung bibig niya dahil pakalat-kalat na yung vitamin sa bibig niya, diba? Ang kulit kasi painumin ng vitamins eh, no? At ayan, susutan ko na nga pala siya dyan ng kanyang short para sa kanyang pamasok. Ayan, tignan niyo naman. Ang bilis nga pala niyang tawagin pag kailangan niya ng suotan kasi nga excited lagi pumasok sa school yan, di ba? Buti na lang masipag pumasok ang bata na yan. At ayan nga, medyo natapos ko na nga pala siyang bihisan ng kanyang short. Siyempre, papaupain ko na siya dyan para isunod ko na yung kanyang sapatos isuot. At ayan, ang kanyang black shoes, ayan. Susutan ko na nga siya dyan ng kanyang medyas, diba mga kamareng? Tingnan niyo naman kung gaano kabihi pag binibihisan yung aking anak na si Alaskid. Diba, no? Magtuloy-tuloy lang sanang ganyan, hindi ka kulitan pag binibihisan, no? Iba kasing bata, pag binibihisan yung talagang naghahabulan kayo para mabihisan lang. No, ang hirap kaya nun pag ganun yung yung kakulit na bata. At ayan nga, lalagyan ko na nga pala siya dyan ng gel para sa kanyang hair para may ayos naman yung buhok niya.
Kasi ang kulit ng buhok nito, tumatayo yung sa likod, parang kala mo yung palong ng manok. Tingnan nyo. Kaya yan, nilalagyan ko siya ng gel para may direction naman yung buhok niya, diba? At ayun nga, inaayusan ko na siya dyan. Sinusuklay-suklayan ko na para sumunod na yung buhok niya. Tingnan nyo naman, ang pogi-pogi naman ng baby Alaskid namin na yan, oh. Hirap na hirap nga ako dyan kasi nga nakatingin siya sa TV. Hindi ko malaman sana yung hati, eh. Sabi ko, dito ka muna tumingin kay mama kasi naguguluhan ako sa iyo. Grabe ka talaga. At ayan nga, natapos ko na nga siya dyan suklayan. Siyempre, susunod na nga natin ang kanyang polo para namang ready na siyang pumasok. Kaya, tingnan nyo naman, di ba? Napaka-behave suotan, walang kaangal-angal. Yung ibang bata, Diyos ko po, maraming dasal-dasal muna bago masuotan. Nako, buti na lang to si Alaskid. Pag sinabi kong bihis na, sunod agad dyan, wala nang paligoy-ligoy pa. Oh, diba? Ayan, kinabit ko na nga pala yung kanyang necktie dyan para complete uniform ang pogi na Alaskid namin na yan. At ayun nga yung Ate Heart namin, no? Busy-busy, no? Sino kaya kachat nito pang ngiti-ngiti pa? Oy! Oy! O, diba? Tamang smell pag hawak yung cellphone niya, eh. Kala mo talaga, eh, no? Mag-high school na nga pala yan mga kamareng, diba? Meron na akong high school, meron pa akong maliit na tong kasing kulit. Pogi daw siya, oh, pogi. Upal naman, charot. Joke lang yan mga kamareng. Ayan, okay na nga pala siya dyan. Oh, diba? Naglalambingan muna nga kami dyan. Sabi ko, kiss mama. Kiss mama first. Kiss mama. O, diba? Kikis niya si mama niya. Tapos lalabpan niya. O, diba? Kung gaano ka-sweet yung anak ko na yan. At nilagyan ko na nga pala siya dyan ng perfume para mabango naman ang ating anak pag pumasok sa school. Diba? Ayos na ayos. O, tingnan nyo. Smile na smile nga yung baby ko na yan eh. O, kahit walang ngipin sa harap. Charot. Pogi pa din yan kahit bungi. O, diba? Pogi. O, at ayun nga, tamang lakad na nga pala kami dyan mga kamaring dahil nga yung aming e-bike ay flat. Hindi namin alam kung may butas or flat lang kasi ayaw mapasukan ng hangin eh. Kaya yan, lakad-lakad muna kami pag pumasok sa school. Buti naman masipag-sipag maglakad tong anak ko. Ewan ko na lang sa mga susunod na araw pag nanawa nakakalakad baka magpakarga na. Wag naman, Alaskid, awa na lang. Charot. At ayan nga, papunta na nga pala kami niyan ng school mga kamareng. Oh, 'di ba? Tahimik lang na naglalakad ang aking anak na si Alaskid. Sinama ko na nga pala diyan si Ate Heart. Sabi ko sumama ka para baka mamaya magmaktol may magbubuhat ng bag niya tsaka envelope niya. Kasi mabigat kargahin si Alaskid eh. Alam niyo naman, no? Oh, kung laki-laki na ipapakarga pa, tamad lang yan. Oh, ayan. Ayun nga si Ate Heart, oh. Ngiti-ngiti lang. Kala mo naman talaga siya yung papasok sa school. Charot. At ayan nga, nandito na nga pala kami sa school niya. Tamang hantay muna kami dahil hindi pa nagbubukas yung room dahil nga kumakain pa yung mga teacher niya. Kaya yan, tamang upo muna sa dyan. Katabi niya yung classmate niya. O, diba? O, ayan nga, so sobrang pagmamadali niya. Kinakatok-katok niya na nga pala yung gate kasi nga gusto niya nang pumasok sa loob. Diba? Excited nga yan pumasok tapos ang tagal magbukas, oh. O, sabi ni Alaskid, ang tagal naman. Gusto ko na pumasok. At ayan nga, sinisilip-silip niya nga dyan. Baka may dumaan at buksan na siya ng gate. At ayan nga, syempre, dumating na yung mga ibang classmate niya. Ayan, nandito na sila lahat sa labas. So, at ayun, sa wakas, nagbukas na nga pala yung gate at pwede na silang pumasok. Tingnan nyo naman, oh. Oh, diba? Dire-diretso lang yung baby ko na yun si Alaskid. Oh, isilip nga lang yan sa akin kung magbababay na ba ako sa kanya. At ayan nga, kinuha na nga yung gamit niya. At ayun, si Alaskid, tamang upo na siya. Oh, ayun, nakaupo na siya sa kanyang chair. Ang bait naman ng baby ko na yan. Hindi yan pasaway. Mamaya pa yung magpapasaway. At ayun nga, pauwi na nga pala kami dyan ni Ate Heart. Bumili lang muna kami ng sa malamig dahil nauuhaw na kami. Tingnan nyo naman gano'ng kasikateri kang araw tapos walang mga dalang payong. Sana all, di naiinitan.
Diba? Tingnan nyo na, tamang higop-higop muna kami dyan sa malamig, oh. Oh, yung isa naman, paubo-ubo, nabulunan daw siya. At ayun nga, nakauwi na nga pala kami sa bahay. Siyempre, nag-ano na ako ng pabango kasi nga, ipapadeliver ko to sa aking brother, no? Sa Bulacan. Kaya chinecheck ko na yung mga ipapadala ko sa kanya. Ipapalalamog ko nga pala yan mga kamaring para ma-deliver na sa Bulacan ang mga perfume na mga ibebenta niya doon. At ayan nga, shout out nga sa mga gustong bumili ng perfume kay Paula sa Bulacan. Meron siyang mga stock, kaya pwede kayong umorder sa kanya. At ayan na nga, tinitape ko na nga pala yung box para safe na safe ang ating parcel na ipapadeliver sa Bulacan. Ayan mga kamaring, ready na nga pala yan. Ready na. Ayan nga at nakabook na nga pala yung Lalamove. At 155 ang aking babayaran sa Lalamove. Ayan. Tamang lakad na nga pala ako dyan dahil nga dumating na nga dyan yung rider mga kamareng para kunin yung ating ipapalalamove. At ayun na nga yung rider, no? I-ready niya na para dalhin na sa Bulacan ang mga perfume natin mga kamareng. Diba? Lalamove yan. Ayan, tinitape niya na nga dyan sa likod. Sabi ko, kuya, pakiingatan kasi mga perfume po yan. Baka mahulog, mabasag, masayang. Diba? Kaya yan, sabi niya, safe na yan ate, goods na yan. Akong bahala dyan. At ayan na nga, paalis na nga pala dyan yung rider, no? Ingat-ingat sa'yo, kuya. Ride safe. Ayan. Ayan na nga, makakarating na ng Bulacan yung ating perfume mga kamaring. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood. At ayan nga, available po ang ating perfume sa mga gustong umorder. PM lang. Salamat!